So yun, okay. KGX, kumusta kayong lahat at Bitcoin update, pero mamaya mag-update tayo sa Pi. Kung ano yung pwede nating ipayo sa lahat, no? So hindi tayo nakapag-update nung nakaraan, gawa nung syempre medyo busy tayo, ang dami nating ginagawa. And eto, meron tayong 650 USDT, nilalaro-laro lang natin si Pi, no? Buy and sell lang tayo diyan, pero sa ngayon tumigil muna ako, tinitingnan ko yung presyo. So far, tingnan muna natin yung heat map mga lods, no? So, okay yung heat map. So, nakukuha naman yung prediction natin na 20%, 35% doon sa Telegram natin. So, medyo hindi lang ako nag-open ng Telegram ngayon kasi meron tayong ibabatong signal. So, para at least kahit paano, yung Telegram natin is private kasi yan. So, kung sinong gustong pumasok sa Telegram natin, makakuha ng mga TA ng altcoins, BTC, no? And yung mga spot na pwede nating i-hold ng 3 to 6 months. Yan. Pasok lang kayo sa Telegram. Syempre, meron kayong kailangan kompletuhin doon, no? May sinisend ako. PM nyo ako doon sa Telegram. So, may sinisend ako sa inyo yan. Syempre, dapat, number 1, dapat gamit mo yung link ko sa BitGet. Okay? Nandiyan yan sa description, mga lodi. Number 1 yan. Okay? So ngayon, kung titingnan natin 98,000, no? 600 nakuha ni BTC mga lods, no? So isa sa mga dahilan nila, tinitingnan ko yung mga possible na dahilan kung ano ba yung nangyari, bakit lumipad si BTC. So far, napansin natin dito na ayan, syempre institutional investment. So syempre nagsalita si MicroStrategy syempre si Michael Saylor kung na gusto niya bumili ng Bitcoin ulit na worth 2 billion. So yan. So biglang nag-i-skyrocket ngayon. Syempre, technical analysis pangalawa, 'di ba? Ano yung mga possible? Marami nag-future and then kaya tumaas yung market. So, ayan, kung titingnan nyo, kahit daw negative yung balita ngayon, no, sa trade war ng US, ha? Tandaan nyo, ha? Ang BTC is nagsusustain pa rin sa 90. So, sabihin na natin 100 to 90. So, kung titingnan natin, kahit na alam na, dati may ganyan, di ba? Kapag ka nakarinig ka ng ganyan, puta, lulusong pababa si BTC. Pero still, BTC nag-maintain dyan sa presyo na yan, mga lods, no? And, syempre, kung titingnan naman natin ang Ethereum, mga lodi, no? Ethereum medyo nag-2,800 na, no? So, ito yung kanyang thread, no? So, isipin nyo yung thread natin. Tingnan nyo itong thread na ginawa ko, Pasok na pasok siya sa thread, and then syempre hanggang dulo bumagsak siya. So far, ito yung nakikita natin sa kanya is sideways, no? So puro break. Hindi niya ma-break tong area na to ngayon lang. So tingnan natin kung tama tong breakout na nilagay ko, no? Kasi kung titingnan nyo, nagkaroon na ng isang candle dito at possible baka magkaroon ng kahit pa paano konting lipad si Ethereum. So tinitingnan ko saan ba ang pwede niyang kunin. For me, ang kailangan niyang kunin, mga kapatid, tong area na to. Yan. For me, dapat niyang kunin yung area na yan. Ito yung target niyan, yung mismong maliit na yan, yung area na yan. Okay? So, for Pi naman, no? Ito na. No? Naalala nyo yung ginawa nyo sa akin noong nakaraan, no? So, binash-bash nyo ako regarding sa Pi. And then ngayon, kung mapapansin nyo, sabi ko sa inyo, mga Pi Army, no? Hindi kaya yung 4,000 na gusto nyo, 11,000 na gusto nyo, yung 15,000 na gusto nyo na presyo niya ng unang labas, di ba? So sa sobrang laki, may market cap yan. So tingnan natin sa CoinGecko. Sabihin natin walang market cap, pero may supply, di ba? So kung titingnan mo yan, type na lang natin, mas maganda, Pi to PHP. Ayan. No, ang dami kasi sa inyo, no? Karamihan kasi sa mga nagpapay, no, yung mga tawag dito, yung mga nag-promote niyan, no, yung mga matatanda diyan sa ewan ko ba, ito pa, Pi.io, no. So nasaan ba yung Pi natin? So tingnan lang muna natin, Pi to PHP. Yung Pi.io, pero yan din yun. So kung tinitingnan nyo, saan na? Di, gusto ko yung talaga, yung Pi network talaga. Ayoko yung ganyang Pi. So wala yung market cap niya. So hindi ko makuha yung trend, no? So pero meron tayo niyan, meron tayong nakikita niyan Kanina may nakita ako Teka. Pi to PHP.
Pi to PHP. Puro Pi IO. Hindi naman yan yun. Teka, market lang. Ito, tingnan natin to. So, ito, Pi Network. So, ayan siya, 0.66. So, sakto naman dito, 0.67. So, siguro hindi lang to nag-update. So, kung makikita nyo yan, dito sa area na to, ayan, total supply, 9 billion. So, ayan, 9 billion. So, ang market cap, wala pang nakalagay. Pero kung titingnan nyo, yung 9 billion na yan, para makuha to, is syempre divide nyo to. Ayan na yun. I-times mo yung i-times mo to. Yun yung magiging market cap niyan. So, ganun siya. Kung titignan nyo, 9 billion yan, no? Diba? So, isipin mo yung 9 billion, mga lods, no? Kung gusto mo magkaroon ng 4,000 yan, 4,000 times 9 billion, dapat yun yung market cap niyan. Diba? So, wala lang Walang nakikinig Diba? Kumbaga, puro kayo Nakinig kayo dun sa mga thunders, no? Thunders, yung mga basta yung community na hindi nagpapatalo na kailangan marating ni pa yung 4,000. Walang ganoon, no? Walang ganoon, no? Sabi ko sa inyo, walang instant yaman ng ng mabilisan. Oo, sabihin na natin may tsamba, pero di ba? Isipin mo ba papayamanin ba kayo ni Pi? Tingin niyo ba bibigay sa inyo ng mismong founder ng Pi na payamanin niya kayo ng isang iglap? Hindi niya bibigay 'yon, di ba? Di ba? Isipin mo yun. Talaga ba naniniwala kayo o ngayon, di ba? Ano yung masasabi niyo sa presyo niyan? Ang gusto nyong ipagmalaki yung BTC. Mas mataas siya sa BTC nung nilabas. Wag niyo nang isipin 'yun. No, matagal na panahon na 'yon yung BTC na nagsimula, no? So ngayon matatalino na yung tao, 'di ba? So natural lang 'yan, na ganyan mga idol, 'di ba? So kami, yung mga trader, tandaan nyo matagal na kami, no? Sabi ko sa inyo, tulad ng sinasabi namin, alam namin kung kailan kami papasok diyan. 'Di ba? At hindi pa ang buhay namin. Meron kaming Ethereum, meron kaming BTC, meron kaming XRP. So, iyan, isa lang sa token na binibili namin, no? Na barya-barya, no? Ganun lang 'yun. No, may mga time na lumilipad, 'di ba? XRP lumipad na, no? From 15 pesos o from 16 pesos to ilan? To 185. BGB lumipad na din. No, normal na lumilipad ang mga token, normal na lumilipad. Pero tandaan nyo, no, nasa project 'yan. Pero para sa akin, tulad ng sinasabi ko sa inyo, basta meme coin, no, gambling 'yan. Okay? No, yun lang 'yon. Ganun kasimple. Huwag sasama loob nyo kasi una sa lahat, dapat mga Pi Army, tumanggap kayo ng ng opinion. Huwag yung opinion ng mga matatanda dyan, opinion ng kulto dyan, opinion ng mga, ewan ko, di ba, kung sino yung meron dyan, na wala namang alam. Katulad niyan, sinasabi nila, magpo 4,000 daw ang Pi ngayon. O, ano nangyari dyan? Di ba? Tapos, ang sabi pa nila, magti 14,000 US dollar. Ano nangyari dyan? Di ba? Kayo ba nag-iisip? Nag-iisip ba kayo? O, sige. Ngayon yung sabihin niya na, tataas din yan balang araw. Ganun yan. Yun ang faith na pagdating sa crypto. Yun na yun. Ganun na yun. Sabi ko nga sa inyo, walang makakaalam kung hanggang saan ang iaangat niyan at walang makakaalam kung hanggang saan ang ibababa niyan. Ganun din ang BTC, di ba? Tulad naman sa BTC, ganito naman ang sinabi nila. No, ang dami nagsabi, no, dito sa Facebook natin. Ito, tingnan natin tong Facebook ko. Pogi tong Facebook ko oh. Ayan Puta pinuputak din na naman ako ng like O ayan, mga like natin dyan, di ba? So, napansin nyo yung mga basher dito, no? Yan, yung mga basher dito, walang nangyari, di ba? Walang nangyari sa inyo. Natuloy ba? Natuloy ba yung presyong gusto nyo? Di ba? So, kayo nga, hindi kayo nakapagbenta ng 100. O, sino yung bumili ng 120, 200 pesos? O, laglag yung presyo. Ano nangyari sa inyo? Di ba? Ano nangyari? Di ba? So, ganun kasimple yan. Tulad ng sinabi ko sa inyo, bakit na-hype ang Pi? Kasi nga, dahil matagal pinarm yan at gustong-gusto ng community niyan na hindi masayang yung pinarm nila ng 6 years. Kaya, masyado silang bullish. Tama yon. Pangalawa, sabi nila, wala daw pump and dump. O, eto na yung pump and dump na tinatawag kasi pumasok ka sa exchange. Pangatlo, tataasan daw niya ang presyo ng BTC. Suntok sa buwan pa yon. Huwag kayong maniniwala sa mga matatanda dyan tsaka doon sa mga mahihirap na bumili ng Pi.
na nag-farm ng pie, natural na gusto nilang umasenso. Wala namang may ayaw niyan na gusto umasenso, so, 'di ba? Kaya lang kung nahahawa kayo doon sa mga sinasabi nila, wala na 'yon, 'di ba? Tandaan niyo pag pumasok kayo sa ganitong industry, do your own research, take your own risk. Okay? Yun, ganun kasimple lang. Do your own research, take your own risk. Gawin mong research yung kanila. Gawin mong research yung naririnig mo sa amin. And then mag-aral ka ng sarili mo. Ganun kasimple yun, di ba? Total, pumasok ka na sa crypto industry, napakadaming tokens na pwede dyan. No, may BTC, may XRP, may Dogecoin, lahat. May mga top 10 coins, no? At nandito ka na din sa bull market and bear market, dadaan ka na dyan. Okay? No, bear market, ito yung pagbagsak ng lahat ng token na sinasabi nyo na babagsak si Bitcoin. Yes, babagsak si Bitcoin. May mga big dump na mangyayari kay Bitcoin at yun yung gustong-gusto naming mga trader. Bakit? Dahil sa bear market, nagsisimula ang pagyaman. Hindi ngayon sa bull market. Tandaan niyo yan. Possible na lumipad yan. Diba? Or bibigyan ko kayo ng example, si IP. No? Yung IP coin natin. O, bibigyan ko kayo ng sample. O, si IP coin. So, kanina, kung titingnan nyo, ito si IP coin. Okay. Bigyan natin ng 1 day. Okay, ng 4 hours. O, yan. Tingnan mo si IP coin. Lumipad. Diba? So, bumagsak. Ito siya. O, parang kunyari, ito yung pie. O, ayan yung pie. May tendency na lilipad din yan. Okay. No? Ganun yan. Okay? May tendency na lilipad din yan ng ganyan. Pero huwag kayo aasa na may lilipad ng ganyan. Kung may naniniwala kayo, pwede kayong bumili ng mababa tapos magbenta ng mataas. Tapos magbenta ulit ay bumili ulit sa mababa, magbenta ng mataas. Ganun yung ginagawa. Buy low, sell high. So ayan yun. So kung titingnan nyo, lumipad si IP hanggang $8 and then bumagsak siya ng ng $4 and $4.8. Okay? Mga sample lang yan, mga kapatid. Okay? Na may pump and dump. At possible, syempre, ito si Pi Network natin. O yan. Kung titingnan nyo, nandito na siya sa area na yan. O sa 1 hour time frame natin tingnan. O yan. Possible, makuha niya din yon yung ganung kataas ulit. And then, bababa na naman yan. O possible, makuha niya ulit yung ganung kataas. Or possible, bumagsak siya ng tuluyan. Or possible naman, lumipad tulad nung sinasabi ninyo. Ganun yan. Ganun kasimple. Okay? So, yun lang mga Kapay Army. At sana maging aral sa inyo yan. Isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo, no? Matuto kayo mag-research. No? Do your own research. Take your own risks. Dapat maging tayo. Anong dapat natin tandaan, no? Maging open yung utak natin, no? Sa mga opinion ng iba, hindi lang sa iisang opinion. Okay? Yun lang yun. Ganun kasimple lang. Okay? Saludo sa inyo lahat kay AGX at magandang gabi sa inyo lahat.